Isang magandang umaga po mga kababayan. The Quad Committee recommends filing of criminal complaints against Rodrigo Duterte, the former president, together with his close allies, Senator Bongo and Senator Bato de la Rosa. Yan po mga kababayan. Nagsalita si Barbers. He was urging to file criminal complaints against the former president and his allies. Mga kababayan, kung hindi po sila mapanagot ng International Criminal Court, kahit dito po sa ating bayan, gawin ang paghahabol sa mga taong ito para po makamit ang hustisya para sa ating mga kababayang inabuso, sa ating mga kababayang pinaslang sa peking wire on drug na po ito. Sana gumawa ng hakbang ang Department of Justice at finally kasuhan na nga ang mga taong nababanggit. Mga kababayan, malaking tulong po itong Quadcom na ito. Dahil kung wala po itong Quadcom, hindi po mabubuklat, hindi po makakalkal ang mga nakatagong bagay sa loob ng baul. Nakita po, napatunayan na ang Duterte, base po sa mga ebidensya at mga solid na testimonya ng mga resource persons and witnesses, malaki po ang involvement ng Duterte dyan. Maliwanag ang pagkakasabi, ang pagkakasangkot sa pangalan ng dating Pangulo sa pinatay na 3 Chinese sa Dapicol. At maliwanag din po ang salaysay ni Colonel Ruina Garma na pinondohan ang pagpatay sa mga drug suspects, users, pushers, yan, na mayroon pong reward system. Yan po ang hinahayag sa kanyang affidavit ni Colonel Ruina Garma na ang dating Pangulo, gumamit po sila ng reward system. Ginamit po ang kapulisan para po sa pagpaslang to carry out itong kanya pong programa para po sa kontra po sa illegal na droga. Pero ang katotohanan pala niyan, ito po ay isang peking programa, isang peking gyera kontra sa droga, mga kababayan. Ginamit ang ating kapulisan, binayaran. Yan po ang kanilang naging incentive, yan po ang kanilang naging motivation para po patayin, pumatay sa ating mga kababayang maliliit. At marami po ang mga inosente, mga collateral damages na nasangkot po dito. Mga kababayan, dapat lang na panagutin natin po itong mga taong ito. Digong Duterte, itong si Bato de la Rosa, Bongo. Alam niyo po mga kababayan, sila po yan nagkutsabahan. Napatunayan nga din po natin dahil sa pahayag na testimonya ng mga resource persons na ang kanilang layunin ay hindi para sugpuin ng droga kundi patahimikin ang kanilang mga karibal, ang kanilang mga kakompetensya sa trade po na ito na pinagbabawal na gapon. Mga kababayan, marami po sa atin ang nabudol. Ang akala po natin ay totoo na kontra sa droga kaya marami pong bumilib sa kanya at sumuporta. Marami po ang nabudol dito. Naniwala naman tayo na kaya niyang bigyan solusyon ito pong problema sa droga. And lumalabas po na nung panahon po niya, mas lalo pa pong dumami. Marami pong mga droga ang nakapasok sa market sa Pilipinas. And that was very ironic. Mga kababayan, ito po ay panluloko po sa mga Pilipino.
Siya po'y nagmaskara. Akala po natin, siya po ay talagang kontra-droga. Pero hindi pala. Siya po pala ay protector sa mga lords na mga pinagbabawal na gamot. Kaibigan niya, mga inchik. Mga inchik, hindi po ito mga Pilipino. Sila po ay talagang inchik na taga mainland China na nagnegosyo ng droga dito sa Pilipinas. At prinoprotektahan niya. And in return, meron po silang natatanggap na malaking blessings ang kanyang pamilya. Ayon kay Senator Trillanes. Mga kababayan, kung hindi po natin hahabulin ng mga tao na ito, kung hindi makakasuhan ang dating Pangulo at ang kanyang mga alipores, mawawala na po ang tiwala. Actually, matagal na pong nawala ang tiwala ng taong bayan sa ating justice system. Dapat po na makasuhan lang sila para po maibalik ang trust, ang tiwala ng taong bayan sa ating hustisya. Mga kababayan, kung hindi man magawa ng ICC, nahabulin ng mga ito, sana naman ay gawan po natin ng paraan dito po sa ating lupain na mabigyan ng hustisya ang ating mga kababayang na mahinga, pinaslang, at marami po sa kanila ang inosente dito. Pati bata na damay, pati walang kaalam-alam na damay. Dapat po nating panagutin. Huwag po nating palampasin kahit sino pa po diyang hari, kahit sino pa pong Poncio Pilato dyan. Dapat huwag po nating palampasin. Dapat makasuhan ang mga taong ito. Dalawa pa dyan ay tumatakbong para senador. Mga kababayan, magising naman kayo. Mag-isip-isip naman tayo. Ganito ba ang klaseng senador na ating sosuportahan sa 2025 election? Napakataas na posisyon. Senador. Mga kababayan, bobo na lang ang boboto sa mga ganitong klaseng kandidato pagka-senador. Mga taong involved sa EJK, extrajudicial killing. Isa dyan, siya po ang right hand ng Pangulo. Siya po ang nag-carry out ng lahat ng mga orders na nanggaling sa Pangulo. At yung isa naman, siya po ay sumusuporta, nagko-coordinate. Siya pong nagiging daan ng komunikasyon. Kaya mga kababayan, mag-isip po tayo, maging isang mautak na botante sa eleksyon. Pahalagahan po natin ang ating mga votes. Ito po ay sagrado. Dapat po gamitin po natin ito sa tama. Gamitin po natin ito para sa isang makabuluhang bagay, para sa ikagaganda ng ating bayan. Ang pagboto sa isang kandidato na mayroong madilim na nakaraan, yan po para sa akin ay hindi tama. Yan po ay isang mahinang pagpili. Panagutin po natin ang mga taong ito. Ang dami po, malalakas na ebidensya, solidong testimonya na narinig po natin sa mga resource persons sa Quadcom. What for? Anong gagawin po natin? Anong gamit ng Quadcom hearing na to? Kung hindi po natin aaksyonan, kung hindi po natin papanagutin ang mga taong maliwanag na nasasangkot sa patayang ito, sila po ang kumitil sa buhay ng ating mga mahal sa buhay. Dapat lang na panagutin at huwag palampasin. Dapat lang na huwag palakpakan ng mga taong ito sapagkat sila po ang sumira sa ating bayan. Ang sinumang pumapalakpak
sa mga taong ito. Ang sino mang sumusuporta sa mga taong ito na na-involve sa peking gera kontra sa droga, ang dugo ng ating mga kapatid, mga kababayan na napaslang ay mapupunas sa kanilang mga damit. Diyan po natin makikita na sila rin ay pagkakasala dahil sila po ay sumusuporta sa mga taong masasama. Suportahan po natin ang panawagan ng Quadcom. Ngayon, bombahin natin, gisingin natin ang Department of Justice. Kasuhan nila ang mga taong nababanggit. Ang dating Pangulo at ang kanyang dalawang alipores na parang hollow blocks ang pagmumukha. At gusto pang tumakbo para sa Senado, umulit, kahit alam naman nila na wala silang napatunayan, wala silang nagawa na balangkas, na meaningful na mga batas at makakatulong para pagandahin ang kabuhayan ng Pilipino, wala. Hanggang pahiring-hiring lang po sila noon kontra sa Pangulong BBM. Pahiring-hiring po sila para po protektahan ang kanilang kaibigan na si Kibuloy. Wala po silang nagawa. Useless. Mga kababayan, yan po ang realidad. Walang nagawa ang senador na to, tong dalawa na to na taga Davao. Kaya, sa nalalapit na eleksyon, sana'y maging mautak po tayo. Ang ipaupo po nating mga tao ay mga taong may pagmamahal sa bayan at hindi manluloko, hindi mapagbalat kayo. Ipaupo po natin ang mga taong may pagmamahal sa bayan at may malinis na hangarin. Kung hindi po natin hahabulin ang mga taong ito na sumira sa ating bansa, paano po natin makakamit ang hustisya para sa ating mga kababayang napaslang? Libu-libong buhay ang napaslang. Paano po natin makakamtan ang hustisya para sa ating bayan? Ito lang po muna ngayon, mga kababayan ko. I hope and pray na sana po'y nasa mabuti po tayong kalagayan ngayon. Huwag kalilimutang kung tayo'y nasa tamang tindig, wala tayong dapat katakutan, ating ipaglaban ang para sa bayan. Maraming salamat po.